Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Easy Double B, Super Radio. Number 1. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. So, starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Yung bureaucracy pa na magta-type, mag-ano, alam mo yun. Akala ko, minsan sir. wala pang tao sa opisina. Kaya sabi ko, pinaka-maaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman, mga 6 pesos to 12 pesos lang eh. Baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Ang sinasuggest ko noon, di ba nag-interpellate ako, sabi ko, masyado mahaba yung 1 month na pag-aaral, pag-monitor. Kasi yung 1 month na yun, hindi naman talaga 1 month yun eh. Mag-average ka ng above $80 in 1 month. Ngayon, after 1 month, magdi-meeting pa yung DBCC. After the meeting, maggagawa pa sila ng rekomendasyon. Bago ma-actionan ng presidente yun, give or take another 1.5 months. Parang hirap na tayo bago pa masuspend yung excise tax para magkaroon ng effect to sa presyo ng ating gasolina. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga mainit at komprehensibong balita sa Umaga na, Balita na. Ako ang inyong kapuso, Mark Makalalad. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, presyo ng kada litro ng diesel, inasahang tataas ng hanggang 21 piso sa Martes, ayon sa Oil Industry Source. Presyo naman ng kada litro ng gasolina, posibleng tumaas ng hanggang mahigit 7 piso. Pagbaba ng presyo ng petrolyo, maring sa Hunyo pa maramdaman sakaling maging epektibo na ang batas sa pagsuspende o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo ayon sa isang mambabatas. Libreng sakay ng mga tricycle sisimulan ng ipatupad ng Caloocan City Government ngayong Lunes. Mga kwalipikadong OFW na apektado naman ng krisis sa Middle East, papayagang makapag-withdraw ng kanilang savings sa Pag-ibig Fund. Pagdagsa sa mga terminal ng mga paserong galing probinsya nitong Semana Santa, inaasahan hanggang ngayong araw. Paggunita naman sa Semana Santa sa Metro Manila, naging payapa ayon sa NCRPO. At bilang ng mga nasugatan sa aksidente nitong Semana Santa, mas mataas ang 150% kumpara sa noong nakaraang taon ayon sa Department of Health. 59 na insidente naman ng pagkalunod na itala ng Philippine National Police. Umaga na! Balita na! Panibagong mega oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa Martes. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Source, posibleng tumaas ng 20 pesos hanggang 21 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 6 pesos and 5 centavos hanggang 7 pesos and 5 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Na dito maring pumalo sa mahigit 170 pesos ang kada litro ng diesel habang 120 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Umaga na! Balita na! Dapat madaliin na ang implementasyon kung sususpindihin o babawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Itong sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa gitna pa rin ang problema sa langis. Ayon kay Lacson, hanggang sa ngayon ay wala pang monitoring na ginagawa ang pamahalaan dahil hindi pa na ipatutupad ang batas. Masyado rin umanong matagal ang proseso bago tuluyang suspindihin ang excise tax. Sinasuggest ko noon, di ba nag-interpellate ako, sabi ko, masyado mahaba yung 1 month na pag-aaral, pag-monitor. Kasi yung 1 month na yun, hindi naman talaga 1 month yun eh. Mag-average ka ng above $80 in 1 month. Ngayon, after 1 month, magdi-meeting pa yung DBCC. After the meeting, maggagawa pa sila ng rekomendasyon. Bago ma-actionan ng presidente yun, give or take another 1.5 months. Parang hirap na tayo bago pa masuspend yung excise tax para magkaroon ng effect to sa presyo ng ating gasolina. Bukod dito, dapat ding pag-aralang mabuti ang pagtatanggal ng value-added tax sa langis dahil malaking epekto nito sa ekonomiya ng bansa. So, starting April 12, imamonitor nila.
Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Yung bureaucracy pa na magta-type, alam mo yun. Akala ko, minsan sir, wala pang oo. tao sa opisina. Para, Kaya sabi ko, pinakamaaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang eh. Baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Tinitingnan lang natin, suspend para masyahan yung mga kababayan natin. Pero yung impact niya sa GDP natin, sa gross domestic product natin, matindi. mas baka Tayo rin mahirapan ang tayo in the lalo. long term or in the medium term, tayo rin ang tatamaan. Opo. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Hindi na kailangang mangutang ng gobyerno para may pantugon sa krisis sa langis. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mayroong tinatayang 230 billion pesos na pondo na maaaring hugutin ng pamahalaan. Sa 2026 budget, so GAA, halos 200 billion pa yung naandyan. Ano? Ito yung unobligated, yung hindi pa na-obligate, at saka yung unreleased appropriations. Nasa mga 199, almost 200 billion. Tapos yung sa 2025, meron pa doon kasi pwede yung continuing appropriations yan eh. 2 years naman yung lifespan. Ano? Meron pa dyan nasa mga 31 billion. So all in all, nasa mga 230 billion pa yung potentially pwedeng gamitin ng ating gobyerno. Gayunman, kailangan umunong pag-aralang mabuti ng gobyerno kung saan gagamitin ang pondo, paano ipatutupad at kung paano ito makatutulong sa mga mamamayan. Bahala na yung gobyerno at kailangan masusi yung pag-aaral at hindi yung pawalang-walang na kung sino na lang o sino yung paborito nila, lalo sa mga local government units, kung sino yung mga anak ng leader o mga leader nilang unahin. Regardless do sa needs. Yan ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Maaaring i-take over ng pamahalaan ng operasyon ng mga kumpanya ng langis, lalo na kung may nangyayari ng pang-aabuso. Itong sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson lalo na ngayong may deklarasyon ng State of National Emergency. Ayon kay Lacson, may mga probisyon ng batas na maaaring gamitin para gawin ito. Bukod sa pag-take over sa operasyon ng mga kumpanya ng langis, maaaring i-take over ng pamahalaan ng operasyon ng mga transmission company at ng natural gas industry. These are extreme measures. Imagine government taking over operations ng mga oil companies. Government taking operations ng natural gas industry. Government taking over operations ng transmission system, yung NGCP. Extreme measures yan. Pero kailangan ang government on their toes mag-monitor at kung meron talagang pag-aabuso itong mga sektor na ito, kailangan pumasok na yung gobyerno. Kasabay nito, pinababalikan ng Lacson sa gobyerno ang nasa 70 gason station na natukoy na nagtaas ng presyo ng produkto kahit hindi pa dapat magtaas. Kailangan makakuha tayo ng feedback. Ano na nangyari? Doon sa sinasabi na nahuli nila. Kasi in flagrante yun eh, plain sight yun eh. Nakapaskil nga doon sa kanilang presyo na tinaas na nila kaagad-agad eh. Na hindi pa naman ino-authorize ng Department of Energy o ng ERC. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Samantala, nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko laban sa mga nagpapakalat ng fake news o peking balita hinggil sa energy situation sa bansa. Sa gitna pa rin niya ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, ang anumang pagtatangkang linlangin o lituhin ng publiko tungkol sa energy security, supply o pricing ay ituturing na isang seryosong paglabag na maaaring magresulta sa pagkakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Kagunito, hinimok din ni Gomez ang publiko na magtiwala lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na sources upang hindi mabiktima ng fake news. Ayon sa PCO, pinaigting ng kagawaran ang monitoring sa social media at information ecosystems upang matukoy at masawata ang mga disinformation campaign. Umaga na, Balita na!
Tiniyak naman ng Department of Health na nakasubaybay ang kagawaran sa posibleng epekto ng krisis sa langis, sa presyo at supply ng gamot at maging ng serbisyong medikal. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, sa ngayon ay marami pang supply ng gamot sa bansa kaya walang dahilan para tumaas ang presyo nito. Tuloy-tuloy din naman ang serbisyo ng mga ospital, bagong urgent care and ambulatory service o Buka Center at mga programa ng DOH. Marami pa tayong supplies. Ang maapektuhan siguro ay ang mga susunod na mga purchases na probably tataasan na ng manufacturer yung kanilang presyo. Pagdating sa serbisyo, walang pagod po sa serbisyo. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa ating mga ospital, Buka Centers, at mga programa ng DOH kasi nakapondo na naman yan. Samantala, sinabi ni Herbosa na nakahanda ang DOH na tumulong sa binuong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee para matiyak na tuloy-tuloy ang public health service sa gitna ng krisis. Sa mga alituntunin ng pag-create ng UPLIFT ay tuloy-tuloy ang public health services. At dyan po tayo tutulong sa committee ng UPLIFT na hindi talaga mapapagod ang serbisyong kalusugan sa ating mga mamamayan. Ang dinig ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sisimula na ng Caloocan City LGU ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga tricycle ngayong April 6, araw ng Lunes. Ayon kay Caloocan City Mayor Alang Malapitan, kabilang sa toda na maghatid ng libreng sakay, ang Rabas Toda sa Barangay 86, Matoda sa Barangay 143, Dartoda sa Barangay 35 at JMMT sa Barangay 95. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kung saan maaaring magpatid ang mga pasero sa mga lugar na sakop ng lungsod ng Caloocan. Ang libreng sakay ay inisitiba ng Caloocan City LGU upang tulungan ang mga tricycle driver sa lungsod sa pamamagitan ng pangontrata sa mga ito. Ito ay para masiguro na hindi maapektuhan ang pampublikong transportasyon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng programa ay makatatanggap ng 695 pesos ang bawat tricycle driver para sa 2 oras na serbisyo kada araw. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Inaaprobahan na ng Pag-ibig Fund ng Special Benefits Package para sa mga repatriate o naiuwing OFW upang payagan ang mga kwalipikado nilang miyembro na mag-withdraw ng kanilang savings. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring tumatayong chairman ng Pag-ibig Fund, Board of Trustees line nitong maibsan ang epekto ng gera sa gitnang silangan. Sa alam ng inaprobahang benefit package, maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong OFW member na i-withdraw ang 100% ng kanilang Pag-ibig regular savings at modified Pag-ibig 2 or MP2 savings. Maaaring mag-avail ang mga ito ng 3 buwang moratorium sa kanilang Pag-ibig housing loan payments na walang interest at multa. Hanggang nitong buwan ng Pebrero, umabot na sa halos 900,000 ang mga registradong OFW member ng Pag-ibig Fund sa Middle East kung saan 86,000 sa mga ito ay MP2 savers at 40,000 naman ang housing loan borrowers. Para sa mga nais mag-avail ng serbisyo, maaaring magtungo sa mga opisina ng DOH o sa kanilang digital service channel na Virtual Pag-ibig. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inaasahan ng pamunuan ng Expressway ang muling pagdagsa ng mga motorista pabalik sa Metro Manila hanggang ngayong Lunes. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, nakahanda naman ang mga expressway. Ang expectation po namin ay maaaring hindi kasing dami ng mga nakarang mga taon. Subalit ganun, hindi naman po tayo magpapabaya. Full alert at full heightened status naman po tayo at mga toll operator. Kaya't ano man ang magiging kaganapan, dapat nakahanda po silang tugunan. Samantala, walang naranasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX nitong Semana Santa. Ayon kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, kapansin-pansin na kakaunti ang mga motorista na lumabas ng Metro Manila kung ikukumpara sa nakaraang taon. Wala rin silang naitalang malaking insidente sa paglabas sa Metro Manila ng mga motorista. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Mga puso, magbibigay din lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras natin 45 minuto makalipas siyang alas 3 ng madaling araw.
Umaga na! Balita na! Super Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Pero hindi ka normal na... Mali. Hindi ka ordinaryong tao. May espesyal kang kondisyon. Isang kondisyon na hindi lahat ng tao makakaunawa. Kaya nga nandito ako para sa iyo eh. Para tulungan ka. Para protektahan ka. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa mahigit 3 milyong pasahero ang naitala ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa bansa mula noong ika-28 ng Marso hanggang kahapon Linggo ng muling pagkabuhay. Ayon kay Commodore Naomi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG, halos walang pinagbago ang bilang kumpara sa pagunita sa Semana Santa noong nakaraang taon. Nakita pa rin po natin yung pinakamalaking numero na itala po ng mga pasahero ay ang area po ng Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo at Davao. And commonly, ito po yung mga probinsya na meron po mga popular tourist destinations po. So continuous po ang isinasagawa pa rin po natin monitoring, hindi lamang po sa mga pantalan, kasama po yung mga coastal beaches and island resorts po. Umabot naman sa 26 ang naitala ng PCG na insidente ng pagkalunod mula noong ika-28 ng Marso hanggang ika-5 ng Abril. Ang numero ngayon, simula noong March 28, ay halos kalahati ang ibinaba compared of last year. So nakita po natin yung pakikipagtulungan, hindi lamang po ng ilang mga turista, kasama rin po yung mga beach owners and of course, yung pinaigting na pagkasagawa ng seaborne and coastal patrol ng ating po mga tauhan. Ang dinig ni Commodore Naomi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Umaga na! Balita na! Walang flight na nakansela nitong Semana Santa. Yan naman ang sinabi ni Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Wala rin hong reported na mga flight cancellation dahil maganda naman yung weather. Kaya in totality, maayos po yung naging sitwasyon. Ayon kay Apolonio, batay sa record ng mga biniling ticket, marami naman ang mga bumiyaheng pasahero. May reserba ring langis sa mga airline company sa kabila ng nararanasang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Nakahanda naman ang LTFRB sa pagbabalik ng mga nagbakasyon nitong Semana Santa hanggang ngayong Lunes. Ayon kay LTFRB Chairperson Atty. Vigor Mendoza II, inatasan na niya ang lahat ng mga regional office sa bansa na patuloy na mag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan upang masiguro ang roadworthiness ng mga ito, lalo na ang mga pampasaherong bus. Bukod dito, inatasan din nila ang kanilang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency upang masigurong nasa maayos na pangangatawan at pag-iisip ang mga tsuper.
Inatasan din ni Mendoza ang kanilang mga tauhan na magsumite ng compliance reports sa kanilang mga inspeksyon at iba pang road safety measures na ipinatupad noong Semana Santa. Samantala, hinimok din ng LTFRB ang mga pribadong motorist na siguraduhin ding nasa kondisyon ang mga sasakyan lalo na ang mga may mahabang biyahe. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Generally peaceful o payapa sa pangkalahatan ng pagunita ng Semana Santa. Ayon kay Police Major Hazel Silo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, walang naitalang malaking insidente maliban sa mga tinatawag na petty crimes na agad namang naaksyonan. Wala po, quiet and peaceful po ang Metro Manila habang nagdiriwang po ang ating mga kababayan ng Semana Santa. Sa kabila nito, tiniyak ni Asilo na nakabantay pa rin ang mga pulis sa mga matataong lugar, gaya ng simbahan, terminal, pantalan at paliparan at maging sa mga lugar pasyalan. Matindi rin silang naka-full alert hanggang ngayong Lunes para sa pagbabalik ng mga nanggaling ng mga probinsya para magbakasyon. Yung deployment po natin ay nasa 13,822. Yan po ay hindi lang naman po kasi para sa Semana Santa. Yan po ang deployment natin para ngayong summer vacation 2026. So nasama na po yung ating celebration ng Holy Week. Kasama na po yung ating hanggang sa magtapos po yung ating summer vacation hanggang May. 13,822. Yan po ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na. Tumaas naman ng 150% ang bilang ng mga nasugatan sa aksidente sa kalsada nitong Semana Santa. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Mula March 29 hanggang April 2, umabot ito ng mahigit 1,000 na mas mataas sa mahigit 4 na rana na naitala noong nakarang taon. Mula muna ito sa mahigit 116 ospital sa bansa, kung saan pinakamarami ang naitala sa Regions 3, 11 at 1. 1,091, 1091. Opo, 150% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Pero uli sasabihin natin ko, hindi ito ibig sabihin na maaaring mas dumami. Maaaring mas nagre-report po yung mga ospital. Posible naman itong madagdagan pa dahil may hinihintay pang datos. Kasabay nito hinimok ni Domingo ang publiko na maging maingat para niya sa mga nagmumotorsiklo laging gumamit ng safety gear. Karamihan ng mga naitala na banggaan dito sa panahong ito ng Semana Santa ay mga batang hindi naman bata, mga adults na lalaki 20 to 24 na hindi naka-helmet at yung iba nakainom pa. Kung meron ho kayong kilala na alam niyong babiyahe ngayon, i-text niyo na at kulitin niyo, sabihin niyo, magsuot ng helmet at huwag uminom. Ang tinig ni Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Abot naman sa 59 na insidente ng pagkalunod ang naitala ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa sa panahon ng Semana Santa. Batay sa monitoring ng PNP, naitala ang mga insidenteng ito mula March 29 o Palm Sunday hanggang kahapon alas 8 ng umaga. Bukod sa mga pagkalunod, 71 insidente ng sunog at 455 aksidente sa lansangan ang naitala pa rin ng PNP sa nabanggit na panahon. Binigyan din ng PNP na patuloy pa nilang isinasailalim sa validation ang mga naturang bilang. Sa kabila nito ay nanatili pa rin nasa full alert ang PNP upang masiguro ang kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng mga magbabalik trabaho at mga uuwi galing sa bakasyon nitong Semana Santa. Samantala, naging payapa naman sa pangkalahatan ang naging pagunita ng Sabado de Gloria sa buong bansa. Umaga na, balita na. Hindi naman nakaligtas sa masamang loob nitong Semana Santa ang dalawang parokya sa San Miguel, Bulacan matapos tangayin ng hindi kilalang suspect ang mga kagamitan ng kanilang patron. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Diocesan Shrine and Parish of Miguel Arcangel ang pagkawala ng mga pakpak, kalasag, sibat at espada nito na pawang mga gawa sa pilak. Natuklasan umano ang pagkawala ng mga nasabing gamit itong Sabado ng umaga. Samantala sa hiwalay na pahayag ng parokya ng Mahal na Birheng, Mapanglunas, kinumpirmang natangay ang kalis, ostensoryo at crucifix sa loob ng parokya. Siya nakipagtulungan na sa San Miguel Police Station ng mga nasabing parokya para sa agarang investigasyon. Nag-alok na rin ng pabuya ang lokal na pamahalaan ng San Miguel sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa pagsasauli ng mga nasabing banal na kagamitan ng parokya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na. Muling pinayuhan ng Department of Health ang publiko para makaiwas sa heat stroke ngayong tag-init. Paalala ni Health Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, laging uminom ng tubig para maiwasan ang dehydration na
pinakadahilan kaya nakaranas ng heat stroke. Hanggat maaari uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Mas makabubuti rin umanong magsuot ng maluwag, presko at light-colored na damit. Iwasan ding magbilad kapag tirik ang araw, partikular mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Prevention is better than cure. Pag ganito hong mga panahon na alam nating tag-init, una, ang oras na alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, yan po yung pinakatirik na tirik yung araw. Talagang diretso sa balat. So, umiwas na ho tayo na mabilad sa ganyang mga panahon. Number 2, yung atin pong pag-inom ng tubig, 8 to 10 glasses of water sa buong araw, hindi isang lagukan. Yung dati pananamit dapat ay maluwang at light-colored. Ang mga nagtatrabaho na hindi may iwasang mabilad sa araw ay dapat sumilong at magpahinga ng 15 minuto makalipas ng 1 o 2 oras ng pagkabilad. Sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, mga traffic enforcers, ating mga construction workers, at iba pa nakabilad lagi, magkaroon po ng mga pahinga. Siguro mga after 1 or 2 hours, pahinga ng 15 minutes sa lilim, uminom ng tubig bago bumalik uli dun sa ating estante. Ang tinig ni Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Umaga na, balita na! Samantala, nasawi ang piloto at co-pilot ng isang Volpar BE-18 air cargo plane matapos itong bumagsak sa labas ng perimeter ng Busuanga Airport sa barangay de Calachao noong Webes Santo ng umaga. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Aviation Security Unit 4, ang aeroplano ay nagmula sa Sangli Airport upang kumuha sana ng live fish products sa Busuanga. Gayunman habang papalipad na pabalik, bigla itong bumagsak at sumabog matapos ang take-off. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng Busuanga Airport Police Station kasama ang iba pang airport authorities at rescue units. Sa search and retrieval operations, na-recover ang walang buhay na katawan ng 2 crew at dineklarang dead on arrival bandang hapon. Dinala ang kanilang mga labi sa isang punerarya sa Coron para sa kakulang pagkakilala habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Samantala, ayon sa CAAP, tanging ang bumagsak na cargo plane sa Busuanga ang naitang insidente nitong Semana Santa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na! Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako po ang inyong kapuso, Mark Makalalad. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, dito po sa DSWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Susunod na, Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B.